Ang title po ng ating mensahe ngayong hapon ay Ang Tagapagligtas na Kapiling Natin. Ang Tagapagligtas na Kapiling Natin. Tuwing Pasko, karaniwan na sa atin ang maging abalang-abala, aligaga, hilong-hilo, sa pag-iikot sa mga party, pamimili o pagbabakasyon sa mga sikat na destinasyon dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Kaya nga, kahit nung service kaninang umaga, maraming mga silya ang bakante. No? Dahil kung minsan po ay nagbabakasyon ang mga tao, mga Pilipino, mga taga-Maynila, sa ibang lugar, pagkapaskuhan, no? Kaya hindi naman siguro yun ang dahilan kung bakit may mga bakante tayong upuan, pero hindi po natin maikakaila yun, no? Na tuwing kapaskuhan, abalang-abala po tayo sa kung ano-anong mga bagay, no? Hirap na hirap tayo magjeta dahil ang daming party, ang daming kainan. Marami tayong tinatanggap na regalo, no? At kadalasan sila ay mga regalo na pagkain, no? Na para sa amin na diabetic, hindi namin makain, no? So parang pinapakain na lang namin sa mga anak namin, sila naman ang magiging diabetic, no? Marami po tayong kinaabalahanan pagkapaskuhan. Kaya nga ang Christmas sa Pilipinas, ang pinakamahabang Christmas sa buong mundo. Kasi pag sapit ng mga bear months, September, no? Si Jose Marichan ay lumalabas na, no? At handa na ang lahat para awitin yung kanyang popular na awit, no? Pagdating ng gabi ng September 1, si Mariah Carey naman ang ating mapapakinggan sa kanyang mga Christmas hits. At ang mga mall, ang mga shopping center, ang mga supermarket ay punong-puno na ng mga palamuti, mga dekorasyon na nag-aanunsyo na Pasko na, September pa lang, no? Ganyang kahaba ang kapaskuhan sa Pilipinas. At alam niyo, nagtatrabaho po ako sa isang kumpanya na before na may-ari ng isang airline, no? Ang isang trend na nakikita namin pagdating ng bear months, no? Marami nang nagbo-book ng bakasyon, no? Ang lahat ng booking ay December 26 to January 6 or January 2, no? So, yung mga flight namin papuntang Korea, papuntang Nagoya, papuntang Tokyo, papuntang Hong Kong, ay punong-puno. At kung kayo ay may Facebook o Instagram, pagka ganitong panahon, lahat ng kaibigan nyo, nakikita nyo nasa ibang bansa. Ibang-iba po sa kinalakhan ko. Well, medyo matanda na po ako ngayon, no? Pero nung ako po'y bata, ang Pasko po, nag-uumpisa ng December 16. Sa aming church, yung po umpisa ng Simbang Gabi, no? Ayan na. Labas na yung mga gumagawa ng puto bongbong, no? Sa aming church, meron po kaming simbang gabi na hanggang sa bisperas ng Pasko, which is December 24, meron pong worship service sa church namin. Kaya yun ang busiest season ng lahat ng mga pastor, no? Tapos, pag December 24 po, tsaka Christmas Day, punong-puno ang aming church building. Nag-uumapaw. Siksik, liglig umaapaw ang tao.
Dahil ang karamihan sa kanila, sa Pasko lang ninyo makikita sa church. Dalawang kapaskuhan ang kanilang ina-attendan. Pasko na Christmas, tsaka Pasko ng pagkabuhay. No? Ang tawag namin doon, Paskwa. No? Kaya Pasko ng pagkabuhay, Easter Sunday. No? So meron kami mga tito, mga uncle, mga tita na, uy, Pasko na ba? Bakit? Nandyan si tita. Nandyan si uncle. No? Kasi Pasko lang po sila nag-a-attend. Ngayon po baliktad. Pagkakapaskuhan, parang nag-uumpisa ang Pasko sa September, pagka ang malling hours ay nag-uumpisa na ng 9:30 hanggang 9:30. Lalo na pagka 2 weeks before Christmas. Ang malling hours, in-extend hanggang 10:30, yung iba 11:30. No? Para mabigyan daan ang mga nagsha-shopping. Nako, kung may balak po kayong lumabas sa Ortigas Center, kami malapit lang nga po kami nakatira eh. No? Kung balak niyo lumabas sa Ortigas Center ng Kapaskuhan or mga 2 weeks before, mabuti po maglakad na lang kayo. Mas mabilis pa po dahil kayo'y maiipit sa traffic. Bakit kaya ganun? Bakit naging ganun kamateryal ang Kapaskuhan? Yung unang Pasko dapat nating balikan. Yun ang gusto nating pag-aralan ngayong hapong ito. Sa gitna ng lahat ng ito, mainam na balikan natin ang mga pangyayari noong unang Pasko. Nasa Matthew chapter 1 yan, verses 18 to 25. Huwag po kayong mag-alala, hindi po natin babasahin. No? O sa Luke chapter 1, 26 to 38, tsaka Luke chapter 2, 1 to 7. Sa Gospels po, yan po ang dalawang lugar kung saan nyo makikita ang kwento ng Kapaskuhang una. Pero sa buong New Testament po, marami pong banggit ng Kapaskuhan o ang pagdating ng ating Panginoon bilang isang tao. Sa John chapter 1, verse 14, sabi doon, He became flesh. Sa John 1:14. Sa Galatians chapter 4, verse 4, He was born of a woman. Sa 1 Timothy 1:15, Christ came into the world to save sinners. Sa buong bagong tipan, malinaw ang sentral na pagtuturo tungkol sa pagdating ng ating Panginoon sa lupa. Kaya naman natin siya sineselebrate. Yung December 25 po, hindi po sacred yun. No? Baka hindi nyo po alam. No? Sino ba ang nagsabing December 25 ang birth ni Jesus? Kung susundin natin ang mga nakalagay sa Scripture, parang hindi December. Kasi parang hindi ganun kalamig. Sa Jerusalem at sa Bethlehem, nung panahon na siya ay ipinanganak. Importante ba, Pastor, yung date? Hindi. Ang importante ay yung kanyang pagdating. Na yun ay inaalala natin. Hindi lamang tuwing Pasko, kung hindi araw-araw ng ating buhay. Kaya naman dito sa salaysay ni Matthew, matatagpuan natin ang pangungusap ng isang anghel ng Panginoon. Sa Matthew 1 po, hindi po siya pinangalanan. Sa Luke chapter 1, nung kausap niya si Mary, doon po nabanggit na ang pangalan niya ay si Gabriel. No? Dito, hindi natin alam kung si Gabriel din. Malamang si Gabriel din. Pero nangusap siya kay Joseph, ang magiging asawa ni Mary. Kailangan marinig ni Joseph ang magandang balita na dala ng anghel. Sapagkat nung panahon na yon, ang hula ko hilong-hilo po si Joseph. No? Mantakin ninyo na kayo malapit na ikasal, tapos kakausapin kayo ng inyong fiancé, no, inyong girlfriend, na batang-bata pa, alam nyo na butihing babae, alam nyo na devout sa kanyang pananampalataya, alam nyo na siya ay isang virgin,
Pero ang sabi niya, Joey, sabihin na natin Joey, ang nickname ni Joseph. Joey, bakit, Han? Na? Engaged na kasi sila eh. Sabi niya, huwag kang magagalit ha. Bakit naman ako magagalit sa'yo? May sasabihin ako sa'yo, baka ka magalit. No? Hindi, wala kang pwedeng sabihin sa akin na pwede ako magalit. Ganyan ang mga lalaki eh. Lalo na pagka-engaged, no? Walang masama doon sa fiancé nila. Di ba? Laging maganda, kahit bagong gising. Wala pang makeup. Pero ang sabi ni Mary sa kanya, Joey, buntis ako. Hala, patay na. So nagunaw siguro ang mundo ni Joseph. No? Ako man, kung engaged ako kay Bebet, sabihan niya ako bigla, no? Months before our wedding, no? BJ, buntis ako. Aba! Sino naman ang tatay niya? Ang Holy Spirit din. Hindi alam ni Joseph yung Christmas story. Kailangan niya marinig mula sa anghel ang dahilan kung bakit nagdadalang tao o nagdadalang Diyos ang kanyang fiancé na si Mary. Kailangan niya marinig ang tunay na mensahe ng Pasko. Ang pagdating ng ating Diyos na tagapagligtas upang siya ay makapiling natin so that God can be with us. Sa atin pong teksto, kung papansinin ninyo, meron pong isang phrase or word na inulit ng 2 beses, na parang central dun sa sinasabi ng teksto. So verse 21, ang sabi ng anghel, and you shall call his name Jesus. Sa verse 23, sabi pa rin ng anghel, kino-quote niya ang isang propeta, and they shall call his name Emmanuel. So yung name, ang parang central point ng ating passage. Kaya po sa ating pong pag-aaral ngayong hapon na to, 2 bagay lang po titignan natin. Yung name na Jesus, ang ating tagapagligtas, at yung name na Emmanuel, God with us. So, tingnan muna natin yung name ni Jesus. So chapter 1 verse 21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Ito ang dahilan kung bakit hindi maaaring hiwalayan ni Joseph si Mary. Kasi before this verse, sa verses 18 to 20, mababasa po natin, now the birth of Jesus Christ took place in this way. Ganyan po ang umpisa ni Matthew. When his mother Mary had been betrothed, so engaged na sila. Ang betrothal noon ay formal at legal, no? So, mas hindi pa rin ngayon. Well, siguro sa atin ganoon din, formal din, no? May mga proposal pa, kung minsan ginagawa pa sa isang tulay sa Hong Kong, sa isang garden sa Seoul, Korea, no? Parang importante yung proposal, no? Si Joseph at si Mary, meron na pong proposal na nangyari, no? Ako po, hindi po ako nag-propose sa aking asawa. Siya po ang nag-propose sa akin. Meron po akong ebidensya. No? Hindi, actually, nung bago pa lang po kaming mag-boyfriend, nasa med school po siya, sabi ko sa kanya, Bebet, ikaw na. Ikaw na. No? So gusto ko, mag-asawa na tayo, magpakasal na tayo. No? First year pa lang ng aming relationship. Inulit ko po. Sabi niya, teka muna, mag-med school ako eh. Makailang panahon na nagdaan, sabi ko, alam mo, magpakasal na tayo, no? Kasi it is better to marry than to burn with passion, no? Biblical po 'yun, 1 Corinthians chapter 7 verse 9. So kung naghahanap po kayo ng dahilan para mag-asawa, yun po ay isang magandang dahilan, no?
Sabi niya, wag muna. Kasi nag-aaral pa ako sa med school. Sabi ko, sige, hindi na kita tatanungin ulit. Pag ready ka na, sabihin mo sa akin. So, nung ready na siya, pagkatapos niya nung 3 years ng med school, matatapos na siya, nagbumiyahe po ako, nawala po ako ng ilang araw, gumawa siya ng malaking streamer, nilagay niya po doon sa parking slot ko sa aking opisina, at ang nakalagay doon ay isang cartoon na merong kinakasal, merong nag-honeymoon, merong tumatanda, magkasama, no? At ang sabi niya doon, Hans, yung po ang aking palayaw, Hans, I am ready to begin this story. Is March okay with you? Ha? Galing, ha? Yan pong streamer na yan ay nasa tabi ng pintuan ng bahay namin. Yan po ang aking ebidensya. Ha? So kung nag-iisip kayo ng idea ng proposal, yun po maganda. No? Kaya technically, siya po ang nag-propose sa akin. No? Pero that was December. Kinasal po kami ng March. It was a short engagement. No? Yung mga engagement nung panahon ni Joseph at ni Mary ay matagal at formal at legal. Kaya ang sabi dito, he was betrothed to Joseph before they came together. She was found to be with child from the Holy Spirit. Napakahirap ay paliwanag, no? Kung kayo si Mary, no? Alam mo, buntis ako. Sino ang tatay? Ang Holy Spirit. No? Sino namang maniniwala sa inyo? Kaya maraming theory as to bakit siya nabuntis. Siya daw ay na-rape na isang Roman soldier. Siya daw ay in-abuse. No? Kawawa naman si Mary. She was probably what? 15 years old? Nung mangyari ito. Kung kayo'y 15, wala pa kayong kaalam-alam, di ba? Pero noon, matanda na yon para mag-asawa. Usually, pag nag-13 ng isang batang babae, ay inilalako na sa bilao. Alam niyo yung expression na yon? Hindi, napakabata niyo kasi. No? Parang ino-offer na siya to be married. So si Mary was a teenager. And Joseph was not that much older. Siguro 18 siya. So, ang dahilan, she will bear a son. Sabi sa verse 19, her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Divorce! Bakit divorce? Kasi meron silang betrothal na legal. Kaya para maayos ang lahat, i-divorce niya. Kasi, may buntis yung asawa niya eh. Ang dahilan lang niya, ay nabuntis siya through the Holy Spirit. Siguro kahit si Joseph, nagduda. Kayo ba, hindi kayo magdududa? Sabihin ng girlfriend nyo, buntis ako with the Holy Spirit. Ang hirap paniwalaan kung hindi mag-i-intervene ang Diyos. Kaya sa verse 20, sabi doon, he considered these things, and as he considered these things, nag-iisip siya sa lalim ng gabi, hindi siya makatulog. Mahal na mahal ko si Mary, pero kailangan ko siyang hiwalayan. So, sabi ng teksto, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David. Alam niyo po, yung son of David, ang ibig sabihin po nun, si Joseph ay nasa kingly line. Kung hindi po sila sinasakupan ng Rome, at sila ay monarchy, ang king ng Israel dapat noon ay si Joseph. He is a son of David. He is of the kingly line. No? Do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Ganun ba, Lord? Tapos binigay niya yung dahilan. Hindi mo pwede siyang hiwalayan because she will bear a son. And you shall call his name Jesus. Ibig sabihin, aangkinin mong anak mo ang kanyang anak. Magiging adoptive father si Joseph. Alam nyo, hindi natural yung pag-a-adopt.
No? Kami po ni Bebet, nag-adopt po kami. No? Dalawa po ang adopted children namin na buhay. Yung isa po naming adopted daughter ay namatay nung bata pa. Sabi nila, wala daw lukso ng dugo pagka nag-adopt kayo. Para sa mga bata, ang ibig sabihin nun, walang parang blood relationship. No? Pero hindi po totoo yun. Kapag ang isang bata dinala sa inyo ng Panginoon at sinabi niya na mahalin ninyo, mamahalin ninyo. Ganon po ang nangyari kay Joseph. Magiging adoptive father siya. You shall name him Jesus, sabi niya. She will bear a son, and you shall call his name Yeshua or Yehoshua or Joshua. Yung Joshua at yung Yeshua, yung Jesus, is the same name. Naalala niyo tayo nagbaybay sa aklat ni Joshua at yung pong ibig sabihin ng kanyang pangalan. Kung si Joshua noon ay Savior ng Old Testament Israel, si Yeshua naman ngayon ang Savior ng bagong tipan. Ito ang dahilan kung ba't hindi sila maaaring maghiwalay. She will bear a son. Kailangan mo maging adoptive father. Kailangan niya na suportahan mo siya. Sapagkat si Mary hindi pwedeng magkaroon ng anak. Hindi sila mabubuhay with Mary as a single mom. There was no such thing nung panahon na yon. Sapagkat ang babae po ay hindi nabubuhay kung siya ay nasa labas ng tahanan ng kanyang ama at hindi siya kasal o siya ay naging byuda. She will bear a son. Ito ang layunin ng kapanganakan ni Jesus. Yung pangalan niya. Pangalan niya, ang ibig sabihin, Yahweh is salvation. Jehovah saves. He shall save. Ang sabi sa verse 21, for He, bakit siya Yeshua? Bakit siya Jesus? For He will save His people from their sins. Malinaw po na ang kanyang pagdating ay upang iligtas ang mga makasalanan mula sa kapahamakan. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Ang sabi ni Pablo sa Ephesians 1:7, in Him, that is in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Siya ay nagpunta dito upang magligtas mula sa kasalanan. Ito ay kinakailangan dahil ang lahat ay makasalanan at hinaharap ang puot ng Diyos. Mababasa natin ito sa Romans 2, verse 6. Starting in verse 6. He will render to each one according to his works. Lagot na. Pagka according to works, wala pong papasa. To those by patience in well-doing, seek for glory and honor and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. So, siya ay dumating upang iligtas ang kanyang mga hinirang mula sa kapahamakan na dala ng kasalanan. Ang sabi kasi sa Romans 3:9-12, what then, are we Jews any better off? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, are under sin. And it is written, none is righteous, no, not one. Kino-quote ni Pablo ang Psalm 14:1. No one understands, no one seeks for God. Paulit-ulit yung no one. All have turned aside. Kung hindi no one, all. All have turned aside. Together they have become worthless. No one does good, not even one. Meron po bang hindi makasalanan? Wala. Not even one. Sa Romans 5:12, ang wika doon, therefore just as sin came into the world through one man, si Adam po yun, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. Ito po ang original sin. Ang original sin po ay yung ating
kawalan ng kakayahan ng gumawa ng kahit na ano na magiging katanggap-tanggap sa Diyos. We are totally depraved. Genesis 6:5, every inclination of the thoughts of his heart is only evil continually. Jeremiah 17:9, the heart of man is so deceitful, who can understand it? Matthew 15, Mark 10, from the heart comes all sorts of wickedness. Lahat po ay makasalanan. Baka kasi iniisip nyo, mabait naman ako, hindi naman ako kriminal. Hindi ako kontraktor. Hindi ako congressman na may insertions. Hindi ako nepo baby. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako magnanakaw. Pero if you, in your life, ay lumabag sa isa sa mga 10 Commandments, unahin na lang natin yung una. You shall have no other gods before me. Nasunod ba ninyo ng buong buo yun? You shall have no other gods before me. Eh ano yung parang dinudyos mo na sports car mo na nasa garahe mo? O yung savings mo na nasa bangko mo? O yung cellphone mo na bago na napakamahal? Na palagi mong dala, palagi mong bitbit, palagi mong tinitignan. Halos masagasaan ka na pag tumatawid ka dahil sa iyong idolatry, sa iyong cellphone. Commandment number 1 pa lang, mga kapatid, bagsak na tayo lahat. All have sinned. Kailangan natin ng isang Savior. Itong mensahe ng Pasko, mga kapatid, mayroon tayong tagapagligtas. At ang pangalan niya at siya ay si Jesus. Yahweh saves. Ang tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Acts chapter 4 verse 12, there is no salvation, and there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Meron bang ibang daan? Wala. Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. Meron bang ibang mediator or mediatrix? 1 Timothy 2:5, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. God and man, the man. Truly God and truly man. Very God and very man. Kaya siya pinanganak, mga kapatid, ay para tayo ay kanyang iligtas. Kailangan na wala siyang bahid ng genetics ni Adam na dala-dala ni Mary at ni Joseph. Kung buong siya ay nagmula dun sa dalawa at hindi siya free from original sin. Kailangan siya maging sinless. Bakit? Ang requirement ng Diyos sa alay na hayop ay yung hayop na walang bahid ng anomalya. Sinless ang offering na nire-require ng Diyos. Walang taong maaaring mag-fulfill nun, kundi the man, Christ Jesus. Tingnan natin yung pangalawang pangalan. Pasensya na kayo, no? Ang isang side effect ng aking recent na hospitalization, madali pong matuyo ang aking bibig at ang aking dila. Meron pong siguro nalagot o hindi po ako nagpo-produce ng saliva. Ang naging consequence po nun, hindi po ako makapagsalita ng matagal. Siyempre, kinatutuwaan ninyo yun, no? Pero, pag uminom ako ng tubig, okay na ulit. No? Okay, pangalawang pangalan. Verses 22 to 23.
All this took place, yung kapanganakan niya, pagdating niya sa mundo, bilang isang tagapagligtas, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Makikita natin kaagad sa verse 22, halimbawa, ang kanyang pagdating bilang tagapagligtas ng mga makasalanan ay nasa sentro ng plano ng Diyos. Sabi niya, all this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Sa kanyang buhay dito sa lupa, paulit-ulit yon. This took place, Matthew 21:4. This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying. Sa John 19:36, for these things took place that the scripture might be fulfilled, not one of his bones will be broken. Pati yung hindi pagbali ng kanyang mga paa. Kasi sa crucifixion po, ganun namamatay ang isang crucifixion victim. Babaliin po yung legs para hindi po makatayo at makahinga. Si Jesus po gave up the ghost or gave up his spirit before mabali ang kanyang legs. Kasi sabi sa Exodus 12, he shall not have any broken bone in his body. Yung sacrificial lamb of God. So, lahat ay finulfill according to the plan of God. Ano ba yung plano ng Diyos? Marami po. Sabi nila, there are over 300 references or prophecies in the Old Testament about Christ, His birth, His life, His death. Ang isa po ay Isaiah 53, verses 10 to 11. Yet, it was the will of the Lord to crush Him. Kanino ba ang kalooban o plano ang siya ay maipako sa krus? Kay Pilate? Kay Caiaphas? Mga Romans? Sanhedrin? Hindi po. It was the will of the Lord. Yung salitang Lord po doon, sa Isaiah 53:10, it was the will of Yahweh, the name of God, to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Many will be accounted righteous dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. And he shall bear their iniquities. Yun po ay isang prophecy. Plano po ng Diyos na mamatay si Kristo Jesus. Ang propesya ni Isaiah na tinutukoy dito sa verse 23, kung yung Bible po ninyo ay ESV, para siyang naka-poetic language na may quotation marks, no? Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Yun po ay matatagpuan po ninyo sa Isaiah chapter 7, verse 14. Pero kung babasahin niyo po yung konteksto doon, meron po nangyayari sa Israel. Si King Ahaz, na hari ng Israel noon, ay hindi masunuring hari sa Diyos. Hindi siya sumusunod sa Diyos. Hindi siya naniniwala sa kabutihan ng Diyos sa Israel. At siya ay naghahanda ng mga alliances para madepensahan niya ang kanyang sarili. So ang propesya ni Isaiah, nakita sila sa isang pool, si Isaiah the prophet, kinausap si King Ahaz, o Ahaz, no? Kaya lang kasi ibang Ahaz sa atin, no? Snake, right? Pero baka ganun ang personalidad nitong si King Ahaz. No? Baka Ahaz po siya talaga. No? Nung panahon ni King Ahaz, ay upang hikayatin siya na magtiwala sa presensya ng Diyos. Sabi niya, behold, the virgin shall conceive. There's a sign. Marami pong teorya tungkol sa verse na yan, Isaiah 7:14. Ngunit ang sinasabi niyan sa konteksto,
Dapat siya magtiwala sa presensya ng Diyos na ang lahi ni David na hindi mapuputol hanggang sa pagdating ng Mesiyas. So parang meron pong multiple fulfillment yung prophecy na yon. Ngayon, wala po tayong record sa buong Biblia of any other virgin who gave birth to a son. Sabi nila, baka yan yung asawa ni Isaiah. Sabi nila, baka yan asawa ng isang propeta, hindi si Isaiah. Pero hindi po sila lahat virgin. So this must be fulfilled at some other place, at some other time. Na pareho din, na isang encouragement sa Israel na ang pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin sa pamamagitan ng kanyang pinangakong Mesiyas. Ang Israel noon ay napapailalim sa Roma na naging empire, no? Nasa Roman Empire, ang Roman Empire yata nagumpisa na mga 700 years siya in existence. No? Parang 200, 100 BC all the way to 400, 500 AD. No? Sila ay nasasakupan ng Rome. Ang ginagawa ng Rome, kinokolektahan sila ng taxes na napakataas upang sila ay mambuhay sa poverty at hindi sila makalaban sa Rome. Kinokontrol nila ang economics ng Israel sa ganong paraan. Sila ay oppressed, naghihintay sila ng isang Mesiyas. Yung panahon ng Empire ng Rome ay naging napaka-importante sa history ng salvation. Sapagkat doon sa kapanahunan na yon, napapaloob doon yung 400 years between Malachi and Matthew. Yung the silent years. Nagkaroon ng isang lingua franca, Greek, sa buong mundo. Nagkaroon ng isang Roman justice system sa buong Roman Empire. Nagkaroon ng mga Roman roads kung saan madaling mag-travel sa buong Roman Empire na nagamit ng mga apostol upang marating nila ang buong Roman Empire. So yung panahon na yon, sabi nga ng Galatians 4, "For when the fullness of time had come, God sent forth His Son." So, alam ng mga taga-Israel na ang pagdating ng Mesiyas ay malapit na. Isaiah 7:14 siguro ay tinanganan nila bilang isang pangako kasi mukhang hindi na-fulfill during the time of Ahaz. After yung ibinigay na warning ni Isaiah na ganon, hindi po nakinig si King Ahaz at ang kingdom niya eventually was destroyed. No? So hindi siguro doon ang fulfillment. So maaaring tinanganan lahat ng mga Hudyo, si Joseph po was a very devout Jew. Alam niya ang lahat ng mga pangako ng Old Testament na sa darating na Mesiyas. Tandang-tanda pa niya siguro ang sinasabi sa Malachi chapter 4, na I will send a messenger before you, he will come suddenly, and he will turn the hearts of the fathers to their sons to their fathers. Yun po ang parang huling sinabi ni Malachi. Pagkatapos noon, 400 years of silence, sa Matthew 1, ang unang narinig ni Joseph mula sa langit ay itong sinabi ng anghel. Yung prophecy ng Isaiah 7:14. Nasa puso ng bawat Israelita noon ang pangako na anak ng babae. Genesis 3:15, "I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head and you shall bruise his heel." Ito po sinabi ng Panginoon doon sa serpent, Satanas, tatalunin ka nitong anak ng babae. Nakakatawa po yung gamit na offspring doon, yung word na offspring ay seed, punla. Sa biblical language po, kahit po sa ancient language, ang babae po walang seed. Sila po ang sisidlan, ngunit hindi sila ang nagdadala ng seed. Ang nagdadala ng seed ay lalaki. Pero sa Genesis 3:15, malinaw na doon yung virgin birth. Bakit? Yung woman ay may seed. At yung kanyang seed, yung kanyang offspring, yung magiging anak niya, through a virgin birth, will defeat Satan. Linaw sa Genesis 3 pa lang. Sa Isaiah 9:6, may pangako, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God,
Everlasting Father, Prince of Peace. Inaasahan ito ng mga Israelita. Alam nila na darating ang Mesiyas. At nung panahon na yon, sila'y uhaw na makarinig mula sa Diyos sapagkat 400 taon ng tahimik ang langit. Isaiah 11:1, there shall come forth a shoot from the stump of Jesse. Nako, galing sa lineage ni Jesse. Sino ba ang anak ni Jesse? Si David. Kaya alam niyo, nag-umpisa si Matthew sa chapter 1, verses 1 to 17, with a genealogy. Jesus, the son of David, the son of Abraham. At tinrace niya all the way from Abraham to David, from David to the exile, from the exile to Joseph. Na si Jesus ay anak ni David. Siya yung stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Yung pong Isaiah 11:1. Iniintay ng Israel ang darating na Mesiyas. Ang pagdating ni Jesus na ipinanganak ng isang birhen, ang ganap na katuparan ito. So verse 23, behold, the virgin shall conceive. Verse 25, sabi doon, sumunod si Joseph, no? Hindi niya hiniwalay si Mary, but knew her not. Ang ibig sabihin ng knew her not, hindi sila nagtalik, hindi sila nagsiping. Knew her not until she had given birth to a son. Hindi lang niya pinagkatiwalaan si Mary, pinagkatiwalaan niya ang sinabi ng anghel sa kanya na boses galing sa Diyos. At kanyang sinunod ang instructions ng angel. Kanyang sinunod ang salita ng Diyos. Sa gitna siguro ng maraming mga paratang sa kanya, mga parinig. Naku, grabe yan si Joseph, oh. Hindi mo alam kung sino ang tatay ng panganay nila. Tiniis niya po lahat yon. Sabi sa verse 25, he knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Yung pong he called his name, ang isa pong meaning nun, hindi lang yung pinangalanan niya si Jesus, kundi tinanggap niya bilang sarili niyang anak. Meron po bang adopted dito sa ating kalagitnaan? Wala, no? Kanina nandito yung anak ko. Siya po ay adopted. Si Joby. No? Although, yun, alam mo, pareho kaming gwapo. No? Actually, pareho kaming mataba at maitim. Yung adopted po, minsan ay bihira. Mahirap po gawin. Pero sa totoo lang, napakalaking biyaya galing sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mata ng ating Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay adopted niya. Dahil ang kanyang kaisa-isang anak, ang monogenes, ay si Kristo Jesus. Sa lumang tipan, ang pangako na God with us ay binibigay upang mapawi ang takot ng Israel. Naalala niyo nung pinag-aralan natin ng Joshua sa chapter 1, verse 9. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, have I not commanded you? Be strong and courageous, do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. God is with you. Alam ni Joshua yon, naniniwala siya doon, kaya naman sila ay nagtagumpay sa kanilang pagsakop sa Promised Land. Sa Isaiah 43, 1 and 2, but now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, si Israel yon, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Ang sabi niya doon sa verse 2, I will be with you. God with us. Ay pangako sa Old Testament para mapawi ang takot ng Israel. Sa New Testament, sa Bagong Tipan, naging ganap at kumpleto ang pangakong ito sa pagdating ni Jesus upang magligtas ng makasalanan. Ang sabi sa Hebrews chapter 1, verses 1 to 3,
Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Old Testament po yun. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. Jesus was in the creation. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Siya po, si Jesus, ay naging revelation ng Diyos. Hindi lamang spiritually, kapareho ng ginawa niya sa Old Testament Israel, kundi physically, para makita ng tao in flesh and blood kung sino ang Diyos. At ito ay ginawa niya for the purification for sins. At dahil doon, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Siya po ang naging pinakamakapangyarihan sa buong sansinukob. Mga kapatid, yung God with us po ay napakahirap na concept na maintindihan. Sapagkat ang Diyos ay kabanal-banalan. Siya ay banal. Sabi nga sa Isaiah 6, He is holy, holy, holy. Isang attribute ng Panginoon na inulit 3 beses for emphasis. Hindi mo maririnig sa Old Testament na God is love, 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 or God is mercy, 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 or God is grace, grace, grace. But God is holy, holy, holy. So sukdulan ang kanyang pagiging banal. Wala siyang bahid ng kahit na anong kasalanan. Ngunit, pumagitna siya as a man sa piling ng mga makasalanang tao upang ang iligtas ang kanyang mga hinirang. Sabi dito, they shall call His name, Emmanuel. So, sa Old Testament, pagkakaunawan nila doon, they shall call His name. Ibig sabihin, siya ay magiging tao. Kasi kailangan niya ng pangalan. He's going to be a person. Yung po ang implikasyon ng Isaiah 7:14. They shall call His name. And His name is Emmanuel, God with us. Ang pangalan po noon ay hindi lamang po pa-cute. Ang pangalan po ay destiny ng isang bata. Kaya mahirap isipin kung ano iniisip ni Isaac nung pinangalanan niya si Jacob na Jacob. Jacob po ay manlilinlang. Jacob. Totoo naman yun. Dami niyang nilinlang, di ba? Pero kaya pinalitan ng Panginoon ang kanyang pangalan, to Israel. One who prevails over God. Israel. Emmanuel ang pangalan niya. Kasi may pangako ang Diyos eh. Sa Ezekiel 36:26-28. Ang sabi niya doon, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. Ito yung new covenant promise. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. You shall dwell in the land that I gave your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Yun po ay isang statement na siya ay magiging kasama, kapiling ng kanyang mga hinirang at niligtas. Emmanuel, yun po ang ibig sabihin ng Emmanuel. Naging ganap ito dahil sa walang salang buhay ni Jesus at kanyang walang salang sakripisyo sa krus. Mga kapatid, ito po ang gospel. Si Jesus po hindi po kailangan maging baby. Actually, kung isipin nyo, kung ang kailangan lang ng Diyos ay may mamatay para sa ating mga kasalanan, dapat po ay pinarashoot na lang niya si Jesus sa Calvary para mamatay sa krus. Pero bakit niya tinulot na siya ay may panganak, maging baby, maging bata, maging mama? Sapagkat kailangan niyang masunod bilang isang tunay na tao
ang lahat ng kautusan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus in Matthew 5:17, I did not come to abolish the law, I came to fulfill the law. Matthew 5:17. Anong requirement ng law? Matthew 5:48. Be perfect like your heavenly Father is perfect. He came para magawa niya yun. Masunod ang buong batas, tuparin ang buong batas, to be perfect like His heavenly Father is perfect. Yung po ang requirement ng Diyos sa lahat ng kakasamahin niya sa kaluwalhatian. Hindi po natin kaya yon, pero kaya ni Jesus. Kinaya ni Jesus. He lived a perfect life. And for all of our sins, He died a sinless death. Yung po ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kaya sa 2 Corinthians 5, verse 21, ito po ang gospel. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Wala siyang kasalanan. He lived the perfect life. But He was made sin. He died a sinless death. So that in Him we might become the righteousness of God. Upang ang Kanyang perfect life ay Kanyang mabigay sa atin. Yun po ang gospel. Hindi po tayo makararating sa langit dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa Kanyang sariling gawa. Sa Kanyang gawa. Sa Kanyang perpektong gawa. Hindi po natin mababayaran ang ating kasalanan, kundi sa pamamagitan ng Kanyang pagbayad ng ating kasalanan. Yun po ang gospel. Yun po ang Pasko. Siya ay bumaba upang gawin niyon, to live a perfect life, to die a sinless death, upang matupad lahat ng kinakailangan ng Diyos, upang mapagbayaran lahat ng ating kasalanan, at kung tayo mananampalataya sa Kanya, tayo ay maliligtas. Merry Christmas po. Yun po ang message ng Christmas. Kaya mga kapatid, sa Kapaskuhan na ito, yakapin natin itong katotohanan ito. Ng ating makapangyarihang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat, ay lumagay sa ating kalagitnaan, naging tao, upang maging ating tagapagligtas. Binigay niya ang Kanyang walang salang buhay sa atin. Binigay niya ang Kanyang walang salang pangamatay sa atin. Manampalataya na tayo kay Jesus. Kumapit tayo sa Kanya ng mahigpit na ang kapit sa atin hanggang tayo humarap ng banal sa Kanyang kalwalhatian. Alam niyo ba na ang Bible sinasabi palagi, we should keep ourselves in the love of God. Pero sa totoo lang, He is the one who keeps us. Sabi sa Jude chapter 1, isa lang ang chapter ng Jude, verses 24 to 25, Now to Him who is able to keep you from stumbling, and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. He's the one who can keep us from stumbling, so that He can present us before His presence, His glory with great joy. Kaya tayo tumayo mga kapatid, at pakinggan natin ang Kanyang benediction. To the only God our Savior, wika niya, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forevermore. And all the people of God said, Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.